Ito, Davao del Sur, nandito. Oh, Canada! Good morning mga par, welcome back to my channel again. So, tapos na tayo maglinis mga par, no? Nagwalis-walis lang ako dito sa bahay and nanggana ako kumain, no? Mayroon pa naman akong paksiw kahapon na niluto. Yun yung inulam ko mga par. So yun, doon sa pinagtrabahoan ko mga par, no? Mayroon mga pangyayari kahapon mga par na nakakalungkot din, na nagulat din talaga din ako. Dahil yun nga, doon kasi sa yung dating trabaho ko to mga par, no, doon sa meat products, no, yung driver helper pa ako, no? Ayun, nagulat nga rin sila kahapon dahil pag uwi nila nung hapon mga par ay ano na po, no? Basag na po yung salamin ng sasakyan nila. So yun, panoorin niyo itong video nitong ano na to na clip. Panoorin niyo yung clip mga par, no? Kinuha ng isang kasama ko. So panoorin niyo muna. Oh, gano'n din. So ayun na nga mga par, no? Nakita niyo na sa video, no? Binasag po yung salamin, no? 4 na sasakyan ang binasag na salamin mga par, no? Doon sa may driver side, no? Binasag po nila yung salamin mga par dahil hindi hindi malaman dahilan mga par, no? At yung kasing parking doon sa harap nung ano namin sa dati kong trabaho ay ano mga par, no? Pagka mga hapon na kasi, no, wala na masyadong tao dahil bumabiyahe nga kami pare-parehas lahat, no? So pinapark namin doon banda yung mga sasakyan, no? Ay likod ng ano namin mga par, no, pinagtatrabahoan ko ay ano yun, meron nga walkway, no? Pwede kang kasi park, pwede kang maglakad-lakad, no? Walkway doon mga par, no? Pero ano siya, barbed wire, no? Yung pag hindi siya semento. So kita niya yung doon sa loob mga par, yung mga nakaparada sa sasakyan. So may mga pangyayari din noon mga par, na may pangyayari din noon na mga may nawalan ng scooter mga par, no, doon sa ano na yon, doon sa parking na yon. Kasi syempre yung mga scooter tinatali lang, yung iba yung tali medyo kayang gupitin, no? So talagang minamanmanan din doon, so, kung anong mga galaw na nasa loob mga par, no? Malamang padaan-daan siya doon, no? Yan yun nga, nanakawan ng scooter, no? Yung isa namin kasama doon, may nanakawan na isa namin kasama doon mga par. Kaya nga nung nakabili ako ng scooter ay talagang tinatad ko ng lock mga par, no? 3 lock na meron ako. At din tinali ko siya doon sa may hagdanan, no? Kung napapanood nyo yung mga vlog ko. Then yun nga 3, so hindi niya basta-bastang makakat yun mga par. Dahil paghapon na nga, no, doon banda sa pinagtrabaho namin, wala nang yun, paisa-isa na lang yung tao sa labas, yung lumalabas, no? Kasi lahat kami bumabiyahe, no? So ang uwi namin hapon na rin talaga, minsan alas 6, alas 7, mayroong nakakauwing iba mga alas 4, ganun, no? So ayun, and then yun, nabalitaan ko rin na yung isa pa, no, 2 pang kasama ko, no, nawalan din ng scooter doon sa may harap naman, tinira naman doon sa may harap mga par, no? Dahil yung isa hindi naka lock, no? Yung isa naman ay parang yung lock niya ay manipis lang, no, kayang gupitin. Kaya ayun, nadali mga par, no? And then nakita naman sa CCTV yung kung ano nangyari, no? Dahil siyempre malamang ni-report nila yun. Hindi na namin alam kung anong nangyari doon mga par, no? And then yun nga, kahapon, no, may pangyayari na naman, sasakyan ang tinitira mga par. Yun nga, nakaparada nga yung mga sasakyan nila doon. Siguro hindi naman trip lang or ano bang ano niya, no? May CCTV naman doon, nakikita naman mga par, no? So malamang ni-report na yan nila uli, no? Dahil hindi po basta-basta ang pangyayari, dahil yun nga, binasag yung salamin, no, nung sasakyan nila. Ang duda, no? Dahil siguro mayroong gustong kunin sa loob. So hindi niya mabuksan.
binasag niya, no? Ang problema yata, walang alarm, no? Kasi hindi nag-alarm yung kanilang sasakyan siguro. Or wala kasing nagbabantay doon mga par, no? Walang gwardiya, no? Kasi ang gwardiya, ano na siya, bandang hapon na siya, no? Dumadating. Gabi, nagbabantay. Bandang hapon, dumadating na siya doon. Hindi ko alam kung anong oras siya dumadating, no? Meron doong nag-iikot-ikot, no? Kaya siguro wala pa yung gwardiya noon, no? Kasi 4 yung binasag niya mga par. Kasi hindi naman basta pag binasag mo, parang mag-iingay yan, eh. Pero wala, eh. Wala nakapansin, no? Napansin na lang nila nung uwian na. Yun nga, yung isang kasama ko, nung lumabas sila doon, yun, nakita nila. Basag na mga par, no? 4 na sasakyan ang binasag. Nakakaano lang, nakakalungkot lang, no? Dahil yun nga, mayroon talagang nagmamanman din, no? Dahil nakita niya siguro na walang masyado nagbabantay. At yun nga, may mga ninakawan na rin kasi doon mga par. Siguro talagang ano yun, babalik-balikan niya mga par, no? Dahil siguro hindi naman siya nahuhuli o wala namang nag-ano sa kanya, kaya nakamanman lang siya, no? At pag nakikita siya ng pagkakataon, yun, talagang bibirahin na niya. Yun nga, sabi ko nga doon sa isang kasama ko, di ba may pader na mga doon, para daw may butas na parang ginupit niya para makadaan siya, no? Kasi hindi niya pwedeng akyatin, mataas nga pare. So parang barbed wire lang kasi, parang pwede mong gupitin yung ano nun, yung pader, no? Pasok ka na kung ikaw lang mag-isa, no? So yun, nakapasok siya. So iwan ko lang kung anong nakuha mga par, hindi ko na kung may nanakaw sa kanila. Pero yun nga, nakita nyo naman sa video, no? Binasag talaga, no? And syempre masakit para sa may-ari ng sasakyan yun dahil hindi ko alam kung makiklaim nila sa insurance yan or sarili mong gastos. So kung sarili mong gastos mga par, masakit din yun, no? Dahil magkano rin yung salamin, no? Pag pinakabit mo yun, hindi natin alam kung magkano, pero malamang sa malamang maglalabas ka ng pera mga par kung hindi yun ka sa insurance mo, no? So ayun, mayroon pa nga akong isang kasama doon na may bagong sasakyan, no? Na nakuha doon din sa parking nila kasi open lang mga par, no? Binasag din yung sa taas, yung sa roof, no? Binasag. Kaya bagong sasakyan, second hand yung nakuha niya, no? Binasag, and then yun, pinayos nga niya. Pinarada doon. Binasag uli naman dito naman sa salamin sa gilid naman niya. Kaya yan, sabi nga niya, malas. Napakamalas naman daw niya, no? Dahil sa pangyayari na yun, no? And maraming sasakyan doon nakaparada mga par, hindi lang isa, no? Marami kaparada doon sa na yun. Siguro yun yung napili lang nila kasi meron din mga kasama na hindi naman ginalaw yung sasakyan nila, no? So siguro may nakita siya na sa loob na gusto niyang kunin. Yun, siguro binasag niya para makuha niya yung yung mga nasa loob. Kaya ayun mga par, no? Mag-iingat lang tayo, no? At kung may mga kayo, mga gamit, importanteng gamit, no? Huwag iiwan sa sasakyan. So kung pwede siyang maitago nyo, no? Yung pag sinilip niyo yung salamin, dapat walang makita dyan, no? Kasi pag mayroon mga para pagka-interesan niya yan, anuhin niya yan, no? So gagawa siya ng paraan para makuha yan. So babasagin niya yung mo, salamin. And malaking abala yun mga par pag nangyari dahil yun nga, alam naman natin dito sa Canada, mahal mong paayos ng sasakyan, no? Yung salamin nga, papalitan yon. So kung wala kang hindi sagot ng insurance mga par, no? So mo yon, sariling bulsa mo. And kahit sabihin natin $200 yan mga par, yung salamin na yan, sakit pa rin yan kasi isang araw na trabaho mo yan, diba? Tapos ayun, ang masakit lang mga par, no? Ewan ko kung anong nangyari sa kanila, makikibalita ulit tayo. So in-report ba nila? No, malamang in-report yun sa police. So tignan natin kung kasi may CCTV naman doon, makikita naman talaga. Ewan ko lang kung makikita yung talagang mukha nung dumali mga par, no? Pero ayun, siguro ng management yan na lagyan na siguro nilang taga-bantay dyan, dahil na nga yun, may mga pangyayari na nga ganun. At pag hindi naman na yan mga par, no? Nabigyan ng pansin, malamang babalik yan, no? Uulitin niya uli yung gagawin niya. Magpapahinga lang yan mga par, no? Papalamig lang muna, and then pag medyo okay na,
titira na naman yan, no? Yan yung masakit dyan. Kaya mahirap din mga par, no? Yung mga open parking na yan, ano? Pero hindi mo kasi maiwasan kasi nasa ano ka eh, pag hindi mo kasi maiwasan mga par kasi pagpapasok ka talagang dyan mo sa labas ipaparada, no? Ano nga, karamihan dito naman sa mga ano na yan, mga warehouse na yan, wala talaga nagbabantay, no? May CCTV lang, pero walang nagbabantay talaga mga par, kaya yun, pwede nga mangyari yung gano'n, no? And then, ayun nga, malakas ang loob nung tumira mga par, no? Hindi natin alam kung siya pa rin ba yung tumira noon, no? Yung mga nawala doon. Pero malamang, isa siya doon, mga par, no? Kasi kabisado niya, or hinamanmanan niya yung ano, kasi pabalik-balik na siya doon. At, hindi naman siya pwedeng pumasok doon sa warehouse mga par, no? Dahil tatingan ng CCTV yun, and then may mga alarm yun mga par. So hindi siya po pwede doon. So sa labas lang siya pwedeng tumira kahit may CCTV, madali siyang maka-exit mga par eh. Madali siyang makatakbo or kung saan siya tatakbo, no? Yun lang, nakakalungkot lang din, no? So sa mga kasama ko, no, na nabasagan ng ano, sasakyan, no? Ganun talaga, no? Kailangan nyo talagang anuhin yan, no? Kailangan yung huwag nyo dibdibin masyado, no? Eh, ganun talaga, kasama sa ano yan mga par. Kasama sa buhay, no? Mayroon talagang panahon na talagang medyo hindi maganda mangyayari, no? So, ganun pa man, sana maayos, no? Maayos nila at mahuli yung ano na yan mga par, no? Yung makulit na yan, no? Sana mahuli para masampulan naman, no? At syempre, mabayaran niya, makulong yan mga par dahil hindi rin maganda yung kanyang ginawa. So, ayun mga paro, makikibalita tayo sa mga kasama natin kung ano nangyari, no? Doon sa mga sasakyan nila, kung binayaran ba ng insurance or kung sa sarili nilang bulsa, no? Ano tayo ngayon kasi may trabaho sila eh. So, makikibalita tayo sa ano mga paro. Ni-update ko kasi susunod na ano, na vlog natin, no? So, ayun mga paro, ang lesson learned dyan, no? Huwag mag-iwan ng mga gamit, no? Kung sakali man, kung maiwasan nyo, huwag nyo iwanan yung mga gamit gaya ng mga bag, kung ano-ano pa mga gamit dyan sa loob ng sasakyan. At kung hindi nyo maiwasan talaga siguro itago nyo mga par, no? Yung hindi siya makita, no? Tago nyo lang sa ilalim o mga importanteng gamit nyo. Dahil, yun nga, gagawan talaga niya ng paraan yan para makuha yung gamit na yan. At, syempre, pag wala siyang makitang ano sa loob, no? Wala siyang dahilan, no, para basagin yung salamin mo. Pera na lang siguro kung trip niya, no? Pero ayun nga, mag-iingat na mga par dahil dito sa Canada nga, no? Dito karamihan sa Canada ay nasa labas nagpaparada, no? At yung mga bahay-bahay nga ang dadaanan natin, sa labas na sila nagpaparada. Kaya talagang prone mga par, no, sa mga ganyang mga bagay, no? Mga nakaw na ganyan. Dahil ayun nga, mahirap nga ring bantayan talaga, no? Lalong-lalo na dun sa amin, hindi mo talaga mababantayan dahil pares kayong ano, wala dyan, bumabiyahe, alam niya eh na bumabiyahe yung mga tao, no? Kunti na lang yung ano sa loob, no? Hindi nalalabas, no? Talaga alam niya yung galawan doon mga par, no? So yun lang, maraming salamat mga par. And yun, siguro dito ko muna tatapusin ang aking vlog, no? To God be all the glory, and we'll see you on the next one. Bye!